December 14, 2023. And hatid sa bus stop yung apo. 8:15, 8:30 labas tayo ng bahay. Banana. Abay ate, si ate. Papa. Si ate. Why? Papa. Pa. Papa. Oh. Why? Faster na. Why? Wala ka pa kalit. Si ate dahil. Papa, bye-bye. Si ate dahil. Papa. Oh, you need to finish, man. Romantic, ha? Magic. Me? Oh, did not drink it yet. Oh, Papa. No magic na. What magic? What? No magic ka. Faster na. Dito naman tayo sa Apo. Hatid sa Apo. Dito sa bus stop. Yan. 8:35. So 5 minutes lang nandiyan ang bus. What? LG. Ito na. Tatlo to eh. Pang-apat yung amin.
pang LG pa, din namin na. Buyago, Buyago. Yan. Lamig dito. Yung sa mukha. Dapat hindi malamigan yung mukha. Not unless you really want to feel the cold wind. Yan ang apo ko. Yan, cute. Inosente na. Kawawa yung mga bata pag walang guidance talaga. Lalong lalo na umiinit ang panahon. Naging makamundo yung tao. Makamundo. Gustong gumawa ng kasalanan. Tapos meron pang mga doctrine na nagtuturo ng tawag yan, terrorism, hate. Sa murang edad tinuturuan ng hate, pumatay, bumaril. Wala yan, hindi yan makajus. Demonyo yung gumagawa niyan. Totoo lang. Kawawa yung mga bata pag walang guidance talaga. Kaya sabi ng Biblia, kaya sabi ko, maniwala talaga tayo ng Biblia. Dahil kung ako lang, talagang ganda-ganda ng mga tinuturo sa Bible. Ang ganda. You have to discern the message talaga. You have to absorb. You have to be humble. You have to understand properly. Kasi ang nakasulat diyan, halos ang ganda ng nakasulat talaga diyan. Si Jesus Christ pag nagsalita sa parables, parables parang binabaluktot, pero ang tindi ng ibig sabihin. Yeah, parables na yun, no? Kalain mo pag nag-discuss sila, itong may molecule doon sa palaging parang hero, palaging nagsasalita sa gym. Sabi niya, there is no such thing as Jesus Christ said that he is God. There's no verse in the Bible. There's no verse in the Bible but Jesus is God. Ano ba yan? Sira ulo talaga eh. Hanap lang talaga ng argument eh. Okay sir, prop, hindi yan. Scholar molecule. That's why nandiyan yung Biblia. Nauuna yan eh. Nauna yung Bible eh. You have to be humble. You have to offer yourself to the Holy Spirit. Papasukin mo yung Holy Spirit, hindi yung devil spirit just to present your own argument. Oo. Di ba sa Matthew chapter 4 verse 7, sabi niya, nag-uusap sila ng Jesus Christ at Satan. Sabi ni Jesus, thou shall not tempt thy Lord thy God. See? Hindi ka pa maniwala. Alangan sabihin mo, thou shall not tempt me, I am the Lord your God. Yan. Kaya you have to discern properly para wala nang gulo. Sinabi ko na, alisin yung ganong mga arrogant discussion eh. Hindi tayo makaintindihan yan. Sabagay siguro salay na kayo, maliit pa kayo, tinuruan na kayo na hindi maganda. Yeah. Punga kag patakag salita dia. Mo na siguro nga sa Biblia na ay God. Pagkadungog sa Bisaya,
Pagkadungog sa Bisaya, pasagad. Tama yan, di ba? Tama yan. There's my shadow. Naka body cam ako ngayon, no? Bitiwan ko ang cellphone, ah. Yan, nandito yung dalawa kong kamay. So naka body cam. Yeah. Ayun yung vlog spot natin na kahoy, wala nang dahon. Doon tayo kung hapon, eh. Doon tayo nag-vlog. Ngayon dito sa kabila dahil galing doon ng bus, dadaan dito. Dito tayo sasakay. Ito may apostolic job, eh. Oh, ayan ang bus. Ayan. So sa sinabi ko, dapat ayusin nyo yung preaching nyo. Huwag mag-arrogante, please. Respetuhin yung Holy Bible. Matanda niya sa inyo para hindi kayo marunong magrespeto na matanda, eh. Basta lang kayong bumira ng bumira. Basta lang kayong tumira ng tumira, ha? Pataka lang magbirada. Pataka pa magpasagad, pataka pa magbirada. Diyan galing yung term na pasagad, eh. Kasi nagsasalita ka ng mali, pinapasa mo yung mali, yung God mo, pinopromote nyo na mali. Kaya ingon sa Bisaya, pasagad. O yan, di ba? Talagang gumawa kayo ng senaryo, ah. The Sudanese are here. The Sudanese, they're here. The children. Sinabi ko walang mga turista masyado yung magugulong lugar, eh. Instead na we have to share your place with others. Dapat mag-share tayo lahat, ha? Na walang parang hindi ka mangamba that you will not be afraid or hesitant to go to other places. Kasi pag may molecule dyan, parang nailagay na sa isipan na delikado. Yeah, sa mga Christian din ganun, eh. May mga lugar din na hindi maganda, eh. Kaya, pero mostly pag molecules na nandyan, wala masyadong pumupunta dyan. Takot yung iba. Kaya turista ayaw magpabok dyan, ha? Sabi ko walang turista nagpunta dyan, maliban kung talagang attractive yung lugar, attractive, pinupuntahan talaga. I saw the bus. Let me see. LG, I think LG. The other one, there's the bus. Oh, ready your bag, there's the other one at the back. Next, yeah, next bus. Yeah, that's Buyago. Oh, yeah. We go, Buyago. Yeah, right, Buyago. Okay.
gaya ng Bethlehem. Ayan, delikadong lugar, nasa inyo yan nasa Holy Bible na yan nakasulat na kaya lang yun, naniwala kayo sa batikang last and final prophet. Diyan galing yung term na batikan na parang correct, may power, may sinasabi, batikan na last and final prophet. Parang lumalangoy at tinatahi-tahi yung Holy Bible. Gumawa din siya ng kanyang salita, naniwala din naniwala din yung maraming na-scam sa kanya yan. Pero nasa Holy Bible na yan. Yan. Nakasulat na yan. Nakasulat na yun sa Holy Bible, yung Bethlehem. Yan, nakasakop sa kanila yan o sa ibang parte, hindi sa I don't know, kaya gusto ng tao talaga puntahan by hook or by crook, puntahan nila yan. Although sa akin parang well, pwede rin. Kaya Bethlehem yun tunay na yun na anak si Jesus Christ. Propeta din nila yan yung tinatahi-tahi lang parang rabbit trail, palipat-lipat ng mga salita ganyan. Naging somebody siya talaga marunong siyang gumawa ng mga istorya dahil lahat kasi ng halos tinatawag na propeta pinipili ng Panginoon yan pero ito, tandaan nyo, kahit nagpapakita yung Panginoon, yung God sa theophany, i-discern nyo yan i-discern nyo yan, hindi yan galing kay God lahat. Gumagawa din ng miracle ang demonyo. Nandyan pang demonyo hindi pa nakulong yan hanggang di bumalik si Jesus Christ. Andyan pa yan, nagkakalat lang yan. Kaya i-discern nyo yan pag mayroong signs na parang sabi nyo, nagpahiwatig yung God sa akin, baka ito nang sinasabi ng Holy Bible na theophany. Yan, baka demonyo yun mag-ingat ka, huwag ka masyadong maniwala, okay? Ngayon natanggap nga niya ni Prophet Malik yung last and final trumpet ko naging batikang siya storyteller. Daming naniwala sa kanya daming na-scam. Kalain mo righteousness hahaluan ng lasciviousness. Ganyan, di ba? Parang magtaka ka, ang gulo-gulo ng kanyang mga sinulat. Itong mga scholar naman sinulat din. Yung mga scholar sinulat din ang mga sinasalita niya. On the other hand, pwede tayong maniwala na yung last and final prophet natin, si Lolo natin na galing Arab, galing yan, nakatanggap din siya ng tunay na message from God. Kaya lang baka binaluktot din ng mga scholars at saka mga historian, binaluktot, minasama nila, nilagyan ng worldly at tinamaan si Lolo natin na si Prophet Molecule. Kaya mag-ingat tayo. Ito nandito lang ako dahil umaga nagbablog ako yan araw. Mga 8:45 ngayon, dumaan na kasi yung bus. So ang gagawin natin ngayon, dahil dami yung na-scam ng mga propeta na yan, ingat kayo misleading yung iba talagang purposely, intentionally grab the honor instead nga going to God. Tapos yung nangyari sa Holy Bible, ginagaya, hindi kaya ang righteousness, hindi kaya, ginagaya, hindi kaya, hinaluan ng makumundo, hinaluan ng jihad. Di ba? Hindi kaya no? It's hard to pretend 24 hours a day.
Sa atin pa naman, pag na-convert na tayo ng isang faith na holy, yung magandang faith, ayan, si Satan nandyan lang yan. Kaya ang dasal natin, Our Father who art in heaven, hallowed praise your name. At saka yung mundo mo dapat nandito sa lupa. Ayan, at bigyan mo kami ng yung word araw-araw, word nyo araw-araw, ibigay nyo sa amin yung Holy Spirit. At saka siyempre yung pagkain mismo na physical, pero ang ibig sabihin yan, salita nyo. Give us this day your word. At sikapin, tulungan nyo kaming ipagpatawad. Tulungan nyo kayong naghinga ko ng kapatawaran at papatawarin ko rin yung nagkasala sa akin. Ganun yung dasal. At saka God, ayan, dun sa Our Father, sana hindi ako papasukin ng demonyo, dahil tao lang ako. Lord God, lead us not into temptation. I-deliver niyo kami, dapat free kami sa mga evil spirit na mga thinking. Ganon yun ang dapat ibig sabihin ng Our Father na dasal natin. Ayan, yung tandaan nyo yan, dapat kasi palagi nyo sa isipin yan, may demonyo. Okay, tapos ang unang gawin natin habang tayo ay gustong maniwala sa God, unahin talaga siya araw-araw, kasi yan ang unang batas. Ang pangalawang batas, love your neighbor. Pag nasa preamble nyo kasi na will kill the Jews, will kill the Christian, yung preamble nyo, wala, sira ulo yan, evil spirit yan, huwag kang maniwala dyan. Kaya ito, tandaan nyo, huwag kang maniwala dyan. Parang they will lead you into hell. Yan. Imbis na ang preamble mo is love your neighbors. Okay? Dapat magkaintindihan tayo ngayon, ganyan, hindi ko hinto-hinto habang ako'y nabubuhay, magtuturo ako. Ang dami nang nag-request sa akin na pwede daw haba-habaan ko yung aking vlog. Sabihin ko sa inyo, hindi ako mapapagod nito. I've been keeping this for 50 years more. Since 1965 mayroon na, 1975 mas lalong tumindi yung aking paniwala na may God talaga. Hindi demonyo yan, hindi demonyo, hindi ako maniwala ng demonyo. Si God talaga yung pinapaniwalaan ko. Nandiyan yan sa Holy Bible. Yung iba naman propeta daw sila dahil may pahiwatig si God sa kanila. Self-proclaim lang yun, sariling isip lang yun, baga sa gamot, concoction lang yun, sariling declaration lang yun. May mga self-vested interest, nakita mo naman may mga preacher dyan, may mga builders ng churches, may mga issue, di ba? Kasi yung Satan nandyan palagi. Hindi nila na-resist yung temptation, kaya naging, kung sa Bisaya pa, ng Ugilonggo, ng hurikap, kasi talaga ang temptation ng laman, talagang yan ang pinakamahirap. Kalain mo, laman yan minsan, hindi mo talaga matiis yan. Kaya, but you have to resist the devil, resist the devil. Temptation ng laman yan. Yan, karamihan sa kanila lalaki, nagpapakita yung God, naging sila messenger, yan. Naging messenger, naging batikang trumpet colors. Yun, sinulat naman at saka binuo na isang aklat. Buti na lang kung
in tune with God. Sa kanila makamundo na mga gawain ang ginawa, kaya nagkagulo-gulo tuloy ang mundo. Naging Vatican Vatican na mga worshipper kuno ni God, Vatican messenger kuno. Ayan, mahirap di ba? Kaya mag-ingat kayo pag may salitang Vatican. Diyan galing ang term na kung sa Bisaya pa pinakakusgan, sa Tagalog Vatican. Kaya mag-ingat kayo pag may narinig kayong Vatican. Ayan, dyan, puno talaga dyan, puno ng devilism yan. Mga gawaing tao yan, pinopropagate nila in the guise of worshiping God. No, huwag kang maniwala dyan. Sabihin ko sa inyo, isa lang holy. There's only one holy. Wala ngang holy child, wala yan. Holy place, wala yan. Pwede promised land, pero parang okay lang sa atin may holy father. Niwala ka dyan, tao lang yan. Holy father, si God lang, si Jesus Christ lang. Dapat nakaintindihan tayo ngayon, malusog na katawan pala sa lahat. Kalimutan ko. At magandang oras dyan sa Pilipinas, December 14 ngayon, dito sa London City, Ontario Province, Canada. Ayan. At saka makapal na bulsa. Makapal na bulsa sa lahat. Alam niyo may ibig sabihin yan, malusog na katawan. Ayan. Pag nagdasal kayo, di ba nagdadasal kayo, Lord God, bigyan niyo kami ng ganyan. Ngayon kung binigyan ka ng outright isang truck na pera, anong gagawin mo? Yun, temptation na naman. Gawa ka dito, bili ka doon. I don't know if you will give that all to God. Baka suluhin mo lang. Yan, di ba? Binigyan ka ng marami, kaya marami nagkakasala na may pera. Hindi naman lahat nagkakasala. Di ba? Pag nagdasal kayo, tama-tama lang yung with humbleness. Ask the presence of the Holy Spirit kung may blessing kayo. And don't forget to be grateful to God always. Be thankful with spirit and truth, hindi yung biro-biro. Wag niyong biroin si God dahil alam niya mga trip. Ayan, sige, nandun na. Sinisikap ko na ang vlog natin 30 minutes lang para hindi aabot ng isang oras. Pero pag gusto nyo, ulit-ulitin yung message. Yan, maraming nag-request na ngayon, ayan. Gusto nila kasi pinapanood nila sa church, pinapanood nila sa isang barangay hall. Ayan, kung gusto nyo makinig, marami tayong alam about worshiping God, yung tunay na God. Sabihin nyo, nag-advise ako pag may tao na nagsasabi ng God, hindi yan, wag kayo masyado maniwala, baka mas scam uli kayo gaya ng ginawa ng doon sa Saudi, na the first and foremost scammer, the last and final molecule, profit molecule kuno. Kaya mag-ingat kayo kasi maraming demonyo sa paligid. Tunay-tunay yung kanyang na-receive galing sa God nung sinulat ng mga scholars. Biniro siya kasi ng spirit, hindi ko alam kung anong spirit yun, sinulat ang spirit ganyan, read. Wala namang message pag nagpapakita ang God, walang message yun hindi maliban sa burning bush ang message sinusulat. Yan, minsan napapakita yan, ilaw, pahiwatig yan kung anong scenario na gusto ng God para sa iyo. Then you have to discern that, and then do not grab the honor and take advantage of the message of God, kasi baka yan, demonyo yung nagpapakita sa iyo. Alam mo doon sa Saudi Arabia, yung propeta doon kuno, yan, ang message sa kanya ganito, read. Nagising siya, read. Pumunta sa bundok, nasa siya cave, punta sa bundok, parang yung propeta din sa Mindanao pumunta ng bundok.
Siguro nagutom yun, nag-hypoglycemia. Umiba yung interpretation. Ang dami-daming pumasok sa utak. Sabi ng spirit read na si Angel Gabriel. Biniro niya yung isa, hindi ka marunong sumulat yun. Read. Yun, sinasabi niya, sinusulat din ng mga scholars. Di ba? Kaya nagkawatak-watak ang tao sa mundo dahil diyan eh, yung mga moron. Diyan galing ang term na moro eh. Yung low intelligence, no? They cannot interpret the word, the sentence properly or the situation. Low intelligence, yun. Kaya nagkawatak-watak instead na matalino, umiba yung hangin sa utak, iba ang tawag niyan, interpretation. Naging self-proclaim, self-righteous. So hindi maganda. Kaya ito, balik tayo sa Holy Bible dahil nandito ako para magtuturo lang eh. Hindi ko na bababoyin mga salita ko, ganitong totoo. I am a child of God. I believe in Jesus Christ, who is the flesh of God, and I really believe in the Holy Bible. Bahala na yung Judaism kung si God lang sila, as long as they call upon God na walang terrorism. Para maraming turista, we can exchange places from one place to another. Ang ganda ng mundo eh. Yung iba dyan pinapalayas na nga sa Netherlands eh. Go back to your place where you can enjoy your religion. Pangit naman yan. Ako gusto ko lahat, kung pwede puntahan ko eh, basta bigay ni Lord. Yun. Doon sa Iran maganda rin sana. Doon sa Jordan, ang ganda ng Jordan, no? Ang ganda. Maraming mga medieval places doon. Ang ganda. Kahit nasa hulo-sulo, ang ganda ng dagat doon, ng mga islands. Ayan. Tingnan mo naman yung Sarangani de Bay doon sa Glan, ang ganda-ganda ng dagat doon. Boracay, Palawan, ang ganda ng bigay ng Panginoon. Kaya let us be thankful that God really created this world for us to dwell in, to live in. Do not abuse the grace of God, no? Yung dasal natin, huwag niyong kalimutan, ha. Para tayo ma-save, no? Hindi ko naman sinasabi na ang magandang gawa ay kasalanan, but do not depend on that, kasi iba-iba eh. Hindi mo ma-scam si Lord God. Yung 5 times a day daw magpray. Magpray ka kahit once, basta with spirit and truth, yung maganda ang kalooban mo, in tune to God, dun sa taas. Yung paikot-ikot ka sa bato, pahawak-hawak ka ng beads, and then you say your prayers repeatedly. Hindi, magdasal ka ng simple, Our Father. Kaya magbasa ka ng Bible, nasa Bible lahat eh. Nasa Holy Bible lahat ang mga magandang gawain. Sige, nakaintindihan na tayo, ha. We will be saved by grace of God, not by good works. Kasi sa good works, we can be another person, naging mayabang tayo, sa mga ginagawa natin. O pag nakumpleto mo yung 7 pillars of how to become a righteous and godly person, may pera ka, dilipan ka sa dun sa gumagawa ng pansit na maki dun sa Maki sa Saudi. Lupit ka dun, may pera ka eh. Pagbalik mo dito, sikat na ako, ganito na aking attire, sikat na, you should respect me, ganito ng attire, na complete ko na yung 7 pillars of how to become a godly person. Na yun, nagyabang ka. Paano ka you cannot scam God, okay? So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. And thank you for watching. December 14, 2023. Merry Christmas. Salamat sa panonood at pakikinig. Salamat din, may mata tayo, nakakakita tayo, no? So another grace of God.
If not, siguro nakikinig ka, hindi, you cannot watch your who is talking about, who is talking in front of you. So be thankful to God, and to God be the glory. In Jesus' name, amen. Bye bye. Ayan, akyat na tayo. Mapukon dyan sa taas yung kapatid ni Ate Beulah. Ayan, malamig na masyado sa labas pag hindi ako nag double jacket, talagang lamig, hindi pwede sa maliit na bata. Yeah. Papa, what Papa, what? Okay. Oh, Papa. Huh? Huh? Papa. What? Papa. What? Huh? Come. Sarang gaita kay naway di masarap. Hindi siya maglumpat You want to sit down? Papa. Kiss. Papa. Hindi na remote niya. Papa. Ambot. Na remote. Papa. Remote. Ayan. Hindi ko nakita. Oh yeah. Yeah. Yeah.